Broadcasting System, Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad pumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Isa po ako sa mga masusugid ninyong taga-subaybay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Shane. Gusto ko po sanang humingi ng advice sa inyo and prayers na rin para po malagpasan ko yung pinagdadaanan kong problema ngayon. DJ Lindsay, meron po akong asawa at meron kaming 4 na magagandang anak. Yun nga lang, hindi lahat ng love story ay totoong masaya. Nag-umpisa po ang problema ko noong January 10, 2019. Nahuli ko po na may ibang babae ang asawa ko. Dati naman pong maayos ang pagsasama namin bago pa mangyari ang lahat. Pero mula po nang matuklasan ko ang panloloko sa akin ng mister ko, doon na po nagbago ang ihip ng hangin. Na-depress po ako. At nawala po yung pagmamahal ko para sa kanya. Napalitan po lahat ng puot at galit, DJ Lindsay. Sa madaling salita po, kaya lang ako nakikisama sa kanya ay para na lang sa mga anak namin. Year 2021, nung magtrabaho po ako bilang isang sales agent na mga sasakyan. Dito po nag-umpisa ang lahat. Meron po akong nakilala na isang lalaki at nasa ibang bansa po siya. Mula noon, madalas na po siyang nagchat-chat sa akin at palagi niya po akong kinakamusta.
Naging malapit po ang loob ko sa kanya at naikwento ko na rin sa kanya lahat ng mga pinagdaanan ko. Lahat ng problema ko. Alam niya rin po na meron na po akong asawa at mga anak. Halos 3 buwan din po kaming naging magkaibigan. Hanggang sa dumating na po sa point na hindi ko namamalaya na unti-unti na pala akong napapamahal sa kanya. At ganon din siya sa akin. Sa ngayon po halos magta3 taon na ang relasyon namin ng lalaki na ito. Hindi po alam ng aking mister ang tungkol dito. Sa kabilang banda, kahit po may relasyon kami nung guy na yun, never po akong nanghingi sa kanya ng kahit anong material na bagay. Sapot na po sa akin yung oras na binibigay niya. At kahit hindi pa naman kami nagkikita in person, ramdam ko yung pagmamahal at concern niya sa akin. Tanggap niya ako, DJ Lindsay, kahit may asawa at anak na ako. Wala rin naman po akong nilihim sa kanya tungkol sa pagkatao ko. Ang problema ko po ngayon, DJ Lindsay, ay gusto ko na pong makipaghiwalay sa kanya. Kaya lang, siya po ang may ayaw. Ayaw niya pong makipaghiwalay sa akin. At naguguluhan na po ako. Mahal ko siya, DJ Lindsay, pero alam kong mali ang pumatol ako sa kanya. Lalo't meron na po akong asawa at mga anak. Never ko pong pinangarap na maging isang kabit. At dati, galit na galit ako sa mga kabit. Pero ngayon, isa na ako sa kanila. Gusto ko na pong itama ang lahat ng mga maling desisyon na nagawa ko. Nakokonsensya na po ako. Lalo na po ngayon at nakikita kong nagbabago na po at bumabawi sa akin ng asawa ko. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ang sabi ng isip ko, hiwalayan ko na yung lalaki na yon. Pero iba ang sinasabi ng puso ko. Kailangan ko po talaga ng advice at panalangin na rin para malampasan ko po itong pagsubok na pinagdadaanan ko ngayon. Muli, ako po si Shane. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin, sabihin ka on, check your time, 16 Cam Bots. Makaraan po ang alas 9 ng umaga. Same, pero iba. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Kung ikaw yung nasa posisyon na gusto mo nang makipaghiwalay doon sa kalaro mo, Pangga, paano kung napamahal ka na sa kanya? Alam mo ako, nararamdaman ko, Shane, ha, in all honesty, na naghanap ka lang ng kausap, naghanap ka lang talaga ng outlet na tao para masabi mo lahat ng problema mo, yung mga hindi mo na experience kasi devastated ka dun sa nangyari sa'yo, dun sa asawa mo, diba? Dahil niloko ka niya. So ang tendency is maghahanap ka ng kakampi na
na hindi mo naman mahanap sa paligid mo because sinong kakampi sa'yo? Yung taong akala mo kakampi mo sa lahat ng bagay, the same person din na nanloko naman sa'yo. Wow! Hirap yan. So feeling ko ako naghanap ka lang ng outlet na person in a form of a person. No, yung tipong magko-console sa'yo, yung tipong makakausap mo, yung tipong maglalambing sa'yo kapag kailangan mo ng paglalambing, di ba? Hindi ko naman gustong sabihin na gumaganti ka kasi feeling ko naman hindi yun yung ano mo eh. Feeling ko hindi naman yun yung rason mo kung bakit ka nakipagkilala at bakit tumantong sa ganito yung thing ninyo nung guy na yun. But merely, feeling ko naghanap ka lang ng somebody to be comforted by, diba? Or somebody na magko-comfort sa'yo. Wow! Somebody to comfort you pala. Anong sinasabi mo dito? Ay, nako. So, huwag ka mag-alala. Oo, huwag ka mag-alala. Hindi pa naman ganun kalala. Diba? Wala pa naman. Hindi naman kayo nagkita, diba? So, naging chatmates kayo, I guess. Yun, no? Naging chatmates kayo at naging super friends kayo. Yun na lang yung sabihin mo. Ay, bakit ka lumulusot, Lindsay? Hindi naman super friends lang, we're like, you're really into each other. Yeah, something like that. Ano bang gagawin mo? Ito, basahin po natin yung mga comments sa atin ng mga panggapo natin. Sabi ni Wency, sundin mo ang isip, wag ang puso, ate. Kung sure ka naman na okay na yung asawa mo, bitawan mo na yung other guy at ayusin mo na yung pamilyang binuo mo. Hindi pa naman huli ang lahat. Sabi naman po dito ni Ann, babae talaga ang dapat na humawak ng mahigpit sa relasyon. May mga anak na kayo. Kung nagbago na naman pala yung asawa mo, then bigyan mo na lang siya ng chance. Putulin mo na yung relasyon na meron kayo nung guy. Block him in all your social media accounts. Hindi na pwedeng puso ang masusunod. Isipin mo ang pamilya mo. Tama na yung 3 years. Isipin mo ang mga anak mo. Sending virtual hugs for you. Sabi naman ni Dren Reb, ang nakakatakot kasi dyan, ang karma mapunta sa loved ones mo. Please have the courage na umamin sa asawa mo at makipaghiwalay ka na kay Guy. Habang hindi pa kayo nagkikita, dyan mo malalaman kung kaya din ba magstay ni hubby despite everything that you've done. So ito naman sinasabi ni Dren, sabihin mo sa asawa mo, kung mapapatawad ka ng asawa mo, ibig sabihin mahal ka niya. Diba? Sasabihin lang ng asawa mo, well, it's a tie. Nanloko ako, nanloko ka rin. Yung totoo ba? Diba? Nakakaloka kasi ikaw ba sasabihin mo sa asawa mo kung ano talaga yung nangyari? Aamin ka ba sa kanya? Or silently puputulin mo na lang? Kasi wala namang harm na nangyari. Hindi naman nagulo yung pamilya mo. Diba? Ikaw ba, Pangga? Kung ikaw yung nasa ganitong sitwasyon, sasabihin mo ba sa asawa mo na, sorry, niloko kita, nakipag-usap ako sa ibang lalaki? Or hindi mo sasabihin kasi wala namang nangyari. Na parang nakipagkaibigan ka lang naman. Hindi naman nagulo yung sitwasyon ninyong dalawang mag-asawa. Diba? Anong gagawin mo, Pangga? Sige nga, go, i-message mo ako anong gagawin mo kung ikaw yung nasa sitwasyon nitong ating letter sender na si Shane. Will you tell your husband about your friendship or yung thing na nangyari sa inyo with the guy? But please take note na wala po siya dito sa Pilipinas. Nasa ibang bansa siya. Diba? Tapos nag-uusap lang sila. As in, para silang chatmates lang. Para silang friends lang talaga na laging connected. Sasabihin mo ba sa asawa mo na meron kang ibang kinakausap or hindi na lang? Kasi di ka naman nakipag-haw-haw sa kanya. Diba? Sasabihin mo ba sa kanya or hindi? Dali, message mo ako. Facebook.com/EnergyFM1067. Sabi dito ni RJ Kim, very well said mga payo nila. Sabi naman ni Gigi, block is the key, Shane. Sabi naman ni Naka, walang bobote, maraming tanga. Instead, be wise na lang po. Uy, grabe ka naman, Jern. Mary Jane, may kilala akong single, Shane. Rereto mo na lang yung jowa mo tapos bumalik ka na doon sa asawa mo. Di ba parang wala nang problema? Sabi ni Edriel, to answer your question, DJ Lindsay, wag mo na lang sabihin. Malay mo yung husband mo may kinakausap din na iba. Hahaha, charot lang po. Uy, grabe ka naman. For the record, unang nagloko yung asawa niya. Kaya siya na-disappoint, kaya siya na-depress at nakipag-usap dito sa guy na ito. Diba? So, kung ikaw itong si Shane, sasabihin mo ba sa asawa mo na dahil na-depress ako, nakipag-usap ako sa ibang lalaki, patawarin mo ako? Wow!
Alam ko na hindi ko dapat ginawa yun, pero patawarin mo ko, ganyan. Sasabihin mo ba o hindi? Mag-message kayo, hihintayin ko yung inyong comment about that. Sabi naman ni Mura, naghahanap ka lang po ng time, ate. Subukan mong maging busy, hindi yung busy ka sa kakachat dun sa guy. Sabi namin ni Met Castro, mahalin mo na lang yung pamilya mo. Nagbabago na naman yung asawa mo di ba? Ate Yoli, naku, dapat labanan mo ang tukso. Isipin mo na lang ang mga anak mo at anak dapat ang priority mo. Pray ka lang lagi para malampasan mo ang mga pagsubok na ito sa iyo. Wow! Sabi naman po ni Jenny Sarmiento, Heist, alam mo naman ang tama at mali. Kaya ikaw din ang makakasagot niyan. Dapat kasi may bonding kayo ng asawa mo para hindi siya naghahanap ng iba. Hindi, pero what if wala nga time for bonding? Hindi ba dapat committed kayo sa isa't isa? Enough to, to sustain the relationship kahit na wala kayong bonding moments, ganyan. Although, napaka-essential nga po niyan yung meron kayong moment together ng asawa mo. Pero hindi kasi lahat nabibigyan ng pagkakataon to be together all the time or to bond all the time. May mga tao na ang pinaka-bonding nila is yung pagkain lang, ganun, or yung pag-aalaga sa mga anak. Wow! Nakikipag-chismisan sa isa't isa kasi pagdating nung isa, tulog na yung isa. 'Di ba? Tapos, paggising nung isa, aalis na ulit yung mister, ganyan. Sabi pa dito ni Mary Jane, mas okay na sabihin mo na lang yung totoo, DJ, kasi parang cheating na rin yung ginagawa niya. Oh, okay. Sabi naman ni Jennifer, oo, sabihin ko, i-open ko sa kanya. Doon din malalaman kung mahal niya tayo. If magalit siya, tanggapin mo ang ginawa mo. Ayoko na sa iba pa niya malaman. Ay, ang taray. Sabi naman ni RJ, ikaw naman ang bumawi sa asawa mo this time, di ba? Ang song ko pa para kay Sender is nagloko ka din naman, di ka lang nahuli. Actually, diba, Edriel, wag mo nang sabihin, malay mo, hindi, nabasa ko na to kanina. Ano sasabihin mo ba, Pangga, sa asawa mo that bumawi ka sa kanya kahit paano or na-fall ka with another guy dahil sinaktan mo ko? Dahil ng babae ka ng babae, ang kapal ng mukha mo, may kinausap din akong iba. Kinausap, sorry na. At na-inlove ako sa kanya and it went on for like 3 years. Wow! Sorry mas malala ka pa pala, bakla. 3 years ka. Well, ilang taon ba, ilang buwan ba yung yung babae ng asawa mo? It's a tie nga talaga. Congratulations to the both of you. Hindi, alam mo in all fairness and in all honesty, kidding aside, alam mo, hindi maitatama ng isang mali ang isa pang pagkakamali, no? At may mga pagkakataon talaga na napaka-prone tayo. Prone tayong mga babae sa ganyan, yung emotional pain, 'di ba? Na kapag halimbawa na-depress ka about something, lalo na pag niloko ka ng asawa mo, questionin mo, bakit mo ginawa sa akin to? Hindi naman ako nagkulang sa'yo, ginawa ko naman ng lahat para sa pamilya natin. Tapos biglang darating tong isang lalaki, magpaparamdam sa'yo that he truly cares for you, ganyan. Lagi kang i-chat, kumain ka na ba? Yung lahat ng hindi pinaparamdam sa'yo ng asawa mo, ipaparamdam niya sa'yo ngayon, 'di ba? So kapag matik naman yan kahit hindi kayo nag-uusap or hindi kayo in love agad-agad, di naman kasi talaga may in love agad-agad. Pero yung connection nyo na walang putol na connection, tapos yung usap kayo ng usap all the time, kumain ka na ba? Anong ginagawa mo? Anong nangyari sa trabaho mo? O talaga, kamusta ka na? Yung mga ganyan, yung nagchichikahan kayo 24/7, doon kasi makikreate yung trust ninyo sa isa't isa di ba? Kapag usap kayo ng usap, nagvi-video call kayo, tas kayo na lang lagi yung magkakwentuhan, nakikreate yung trust. Di ba? Nagiging komportable tayo doon sa tao kaya nagkakaroon ng tiwala sa isa't isa. Wow! Ngayon, pag nagkaroon ng tiwala, ayun, doon napapunta yun, yung pagmamahal, unti-unting namomold din. Di ba? Kaya nga, sobrang kumbaga, kasalanan. Well, for me lang naman yung tipong nasaktan ka or meron kang hindi nakuha sa jowa mo tapos magre-resort ka into getting it from another guy, also from the opposite sex, 'di ba? Hindi okay para sa akin yun Or yung lagi kang may kausap na iba, pero meron kang asawa, meron kang jowa, pero ito lagi mo rin kausap to kasi best friend mo. Uy, tigilan niyo ko.
Best friend yung asawa mo. Dapat ang best friend mo, ha? Wala nang ibang sa opposite sex. Wala nang ganun. Yung mga best friend naman dyan, umilag kayo pag may asawa na o may fiancé na kung ano man. Kotos kayo sa akin pag nakita ko kayo. Diba? Nga. So iwasan nyo makipag-usap kasi dyan nag-iumpisa ang lahat eh. Lalo na ngayon sa social media, diba? Ang daling makipag-usap sa mga tao. Hanapin mo lang sa messenger yung nakilala mo kagabi. Makikita mo eh. Makuha mo lang yung pangalan niya. O yung lagi niyang tinatambayan. O kung saan kayo tumambay at nagkakilala. Makuha mo lang yun. Matutuntun mo siya eh. Wow! Diba, yun ang power ng natin ngayon, ng technology. Ang dami natin pwede kausapin at yung social media nagiging avenue siya para magkasala ka sa asawa mo or sa jowa mo. Ngayon, paano ka nga ba makaka-move on at paano mo maitatama ang mali? I-accept mo muna sa sarili mo na nagkamali ka. Diba? Number 2, kung makakagaan sa loob mo na aminin sa asawa mo kung ano yung nangyari, para lang maging clear at transparent kayo with each other, go. Aminin mo sa kanya, bakla. Oo. Kasi kailangan mong makahingi. Kailangan mo ng peace of mind. Tapos from there, start all over again. Unti-unti, buuin nyo yung nasira ninyong pamilya. Diba? And dapat we should be human enough to understand na ang marriages talagang nagkakaroon ng struggle. Wow! Diba? Ang marriages talaga nagkakaroon po ng rocky roads. Yung sarap ng ice cream today. May mga pagkakataon na magkakasala ka, may mga pagkakataon na matutokso yung asawa mo. Pero in the end, talo ka kapag ikaw yung bumigay. 'Di ba? Talo ka kapag ikaw yung umayaw agad. At mas talo yung mga anak na maaapektuhan. 'Di ba? Kung kaya nyo man naman buuin ninyong dalawa, 'di ba? Ayusin ulit kung ano yung nasira, go. Kasi ganyan naman talaga palagi kapag nagkamali, bangon lang tayo. Pag nagkamali, mag-sorry, mag-promise na hindi na uulitin at panindigan mo yung promise na 'yan. Wow! 'Di ba? Ako yun lamang para sa akin. Unti-unti, tanggalin mo yung mga distractions at mag-focus ka sa asawa mo. Kung makakatulong, balikan mo yung mga unang panahon. Bakit kayo na in love sa isa't isa? Ano yung minahal mo sa kanya? 'Di ba? Ano yung pinakagusto mong ginagawa sa iyo ng asawa mo? 'Di ba? What makes you guys connected to each other? Ano yung common ground ninyo? Doon ka magsimula, bakla. Mahilig ba kayong kumain ng popcorn habang nanonood ng TV? O mahilig ba kayong mag-comment sa mga sinasabi ng DJ sa radyo? Oo. Ang ending, magtatalo kayong dalawa dahil makakalimutan ninyo na nagkakatuwaan lang pala kayo. Diba? Ano yung hobbies ninyo together? Gawin nyo yun ulit. Balikan nyo yun ulit. Baka naman kailangan nyo lang ng malupitang romansa, diba? Diba? Sabi dito ni Wengski, imbes na inayos mo ang problema mo with your asawa, naghanap ka ng comfort sa iba. Mahina talaga sa tukso yung mga lalaki. Kaya mas need nila tayo pag down sila. Bigyan mo ng second chance ang asawa mo na dating talaga sa isang mag-asawa ay dumadating talaga sa isang mag-asawa yung pagsubok na yan. Sabi ni Zel, kapag nagkalama talaga ang relasyon, mahirap na ibalik sa dati. Magkakaroon na ng trust issues. Sabi naman po ni Christopher, hi DJ, pa-shoutout naman po sa mga taga-Imos, Cavite. Congratulations! It's micro-cheating, sabi naman ni John Carlo. Sabi naman ni Christopher Savilio, sabihin mo na lang yung totoo. Tama, 'di ba? Para makahinga ka ng maluwag. 'Di ba? And micro-cheating, macro-cheating nga yung ginawa ng asawa niya eh. Harap-harapan nahuli. Ito pa, sorry kung hindi yun nahuli nung misis nitong si Shane, kung hindi yan nahuli ni Shane, hindi naman aamin yung lalaki na yan hanggang ngayon. Baka niloloko pa rin niya si Shane. Nakakainis na biktima si Shane, nasaktan si Shane, ngayon nung nagkamali si Shane, parang sobrang convicted siya at parang alam mo yung gusto siya i-crucify ng mga tao. Be, kaya yan, bawi lang, nandito ako, kampi tayo. Hindi natin sila bate, oo. Ay nako, good morning DJ, miss you po, shoutout po sa mga anak ko. Hello Irene, kamusta ka dyan? 9:31 na po ng umaga, mahal ko Panggako baby ko. Alam mo, nagkakamali naman talaga ang mga tao. But what's important is, most especially if you're in a relationship or you're married to this person na nagkamali sa'yo, dapat you learn how to forgive. You understand, you comprehend the situation, and learn to forgive.
'Diba? Kasi yun naman talaga ang pagmamahal. Paulit-ulit kang magfo-forgive, paulit-ulit kang iintindi. Because you love the person, 'di ba? Para sa akin lang naman 'yan.